Patuloy po natin awitan ng Panginoon. Hallelujah. Let's turn it up to the Lord. Hallelujah. Amen. You are here. As we lift you up, you are rising up the praise. Victory over everything, you will see that it's the praise. This is prophetic, I can feel it in the air. You live for praise and you change the atmosphere. With hearts coming now, everybody singing at the door. Turn it up, this kind of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over have been praised, but I can feel the change of the presence now we pray. Sing the sound of the broken chains, bring the cross of giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. This is a praise when you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. I can see, turn it up, this kind of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Turn it up, this kind of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Amen! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Yes, God, thank you, Lord. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, we celebrate, we celebrate. King of glory and courage, you are rising on the praise. Oh Lord, everybody turn it up. We kind of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Turn it up, this kind of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Turn it up, this kind of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. Amen! Hallelujah! Lakbakan natin ang ating Diyos sa buhay. Malakas ka malakpak sa Panginoon! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po ay manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat isa, Diyos, na naririto. Praise God, binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon na kami, Panginoon, ay magkaisa upang ikaw, Diyos, ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya, O Diyos, sa aming pagpapatuloy, Ama, dalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa. Ano man po ang mga pangangailangan, Panginoon,
O Lord, tugunin po ninyo, Panginoong Diyos, sa hapong ito, God, ayon sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, ikaw, Panginoon, ang manguna sa lahat, anuman po ang aming gagawin, Panginoon, para ito lamang sa iyong kapurihan. Kaya bless po ninyo, Lord, ang buong panambahan ito, Panginoon. At higit sa lahat, Ama, praise God, nawang iyong presensya ang siyang maramdaman ng bawat isa, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay muling magbabasa sa salita ng Panginoon. Dito po, praise God, sa Psalms 141 verses 1 to 5. Praise God. Basahin po natin ito mga kapatid in a responsive manner. Praise the Lord. Sabihin, salita tayo mga kapatid. Ako ang magbabasa ng verse 1, kayo ang verse 2, at sa verse 5 po, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Ang sabi po dito sa awit, chapter 141, verses 1 to 5. Sa verse 1 po, Panginoon, ako'y tumawag sa iyo. Magmadali ka sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko, baka ako'y tumatawag sa iyo. Kayo po sa verse 2. Malabay sa langit na parang pamamilyan sa harap mo. Ang pagtaas ng aking mga kamay na parang haing sa kinahapunan. Verse 3, maglagay ka ng bantay, O Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Verse 4 po. Huwag mo pipiling ang aking puso sa anumang masamang bagay, na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, na kasama ang mga tao nagsisigawan ng kasamaan. At huwag mo akong pagkaling ng kanilang mga masasarap na pagkain. Praise God. Sabay-sabay po tayo sa verse 5. Sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan parang loob. At sawayin niya ako, magiging parang langit sa ulo. Huwag tanggihan ang aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamamalagi ang dalangin ko. Amen? Praise God. Ganito po kabuti ang ating Panginoon, na tuwing tayo ay tatawag sa Kanya. Praise God. Ano ang sabi? Ang Diyos po ay nakikinig po sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah! Praise God. So mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga awitan sa ating Panginoon. Praise God. Damhin po natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Muli po natin palakpakan ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. So, isang libro na nagdaan na marami sa atin ang na-bless last week, At dahil dyan, tulad ng binasa natin kanina, kapag tayo daw yung hiningi ng tulong sa Panginoon, dahil mahal niya tayo sasakuluhan niya. Kaya mga kapatid, sabihin natin sa ating katabi, sa kaharap natin, o sa likod natin, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Di ba? Nakakagaan sa pakiramdam. Talagang hindi mo lang alam na mahal ka ng Diyos. Naririnig mo pa ito sa iyong mga kapatid. Kaya, mga kapatid, muli nating awitin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon natin ay talagang mahal tayo at tapat siya sa lahat ng promises niya sa atin. Amen po ba? Amen. So, gawin natin sa hapong ito ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Katapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay lakas at walang kapantay sa aming puso.
noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pupuri masabay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Yes, luwalhatiin ka sa hapon ito, Panginoon. Panginoon, kalimutin mo sa akin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang kami ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kalimutin mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kalimutin mo sa akin.
sa pagsinungan po ako, Panginoon. Palagi po namin, Panginoon, na pag-will ko, Lord, nangyari. Kahit ano pa man ang sabihin ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pagpaprovide po, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan namin, Lord God. Never kulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sobra-sobra po noon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Hindi namin deserve, Panginoon. Yung limitless mong grace. Yung limitless mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kaya na hindi ka lang kulang. Ikaw na pagkasa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama. Sasambahin, pag-ibig mo'y marinig, Jesus. Kahit may suliranin man, nalulog awitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang kasama sa dalanan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay malilit, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa aking laging laan. Kung pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakilang sa nalagig ko, pag-ibig mo kahit ako ay ganito.
di ka magkulang. Biyaya mo sa aking lagi laan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon sa inibig mo ako noon Pagmamahal. Inibig mo ako noon Pagmamahal. Yes, Lord. Praise Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Maging mga kapatid, sa hangin natin hingin na mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Kaya wala pong rason mga kapatid na ang Diyos ay hindi natin pasalamatan, ang Diyos ay hindi natin mapuri sapagkat napakaraming bagay na dapat natin kakapuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise God. Tayo minsan madalas, tayo po ang nagkukulang sa ating Panginoon. Pero despite of that mga kapatid, still ang Diyos po ay tapat pa rin sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, tayo po ay darako na po sa pagbibigay ng patutuo. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Sino po nais magbigay ng pasalamat mga kapatid? Praise God. At bigyan natin si Rose ng pagkakataon. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay na napakabuti ang ating Panginoon. Nagkaroon na iba, wala si Brother Terry. Alam niyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay na hindi niya talaga kami pinabayaan. Alam niyo, alam ko na, ang asawa ko nasa piling ng ating Panginoon. Kaya, alam niyo mga kapatid, pinapasalamatan ko talaga dahil alam niyo yung nangyari kay Brother Terry. Alam ko na lahat na ito ay daanan natin lahat. Ito yung mangyayari sa buhay natin. Kaya, ako'y nagpapasalamat na napakaganda mga kapatid yung nangyari sa asawa ko na yung sabi ko doon kasi mabait ka, sabi ko gusto ko pag ikay mawala, sabi ko sa kanya yung buhay pa siya. Puti lahat ng gusto kong mailagay. Alam niyo mga kapatid, lahat na nagbibigay ng bulaklak, puti. Kaya alam ko na ang Panginoon din ang nagabay sa bawat isa sa amin. Dahil alam niyo mga kapatid, oo, masakit talaga. Kung sa laman ang pag-usapan, masakit kasi nga, napakabait talaga si Brother Terry. Hindi talaga. Kung isipin natin na ang ating Panginoon ay kapiling na niya, tayo'y magagalak. At alam niyo mga kapatid, kung sabi ko sa kanya doon, ito, alam ko, nandyan ka na, kapiling ka na, nagkita na kay Bishop, yung ating mga kapatiran, na nandyan na, alam ko, sama-sama kayo ngayon, sabi ko. Kami doon na idalangin mo ang ating mga anak na makapiling natin pagdating ng araw, sabi ko. Kasi kami, makipagbaka pa kami sa sanlibutan. Marami pa kaming harapin dito sa lupa. Alam ko na hindi mo tulungan mo kami na alam ko ang Diyos ang maggabay sa bawat isa sa amin. Alam niyo mga kapatid na hindi ko alam kung kasi nanaginip si Glenn, sabi niya, Mama, ang sabi ni Papa, magpapatuloy daw kami.
at huwag daw kami ano daw, mahalin ka daw namin, at ano daw, huwag daw kami, magtutulungan kami magkakapatid. Kaya alam niyo mga kapatid, yung pag-ano ni Brother Terry, marami talaga siyang ginawa na sa baga nagkaroon ng kaayusan, kasi minsan di mo maiwasan sa pamilya na nandoon, kasi noon na nagkakasakit kami, talagang parang nagkakaroon sila ng, o ikaw, ganyan. Kaya alam niyo mga kapatid, napakabuti ang Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, talagang ang Diyos kumilos sa aming buhay. Kasi di ba nagkasakit na si Brother Terry, alam niyo ang dami talaga kapatid na nagtulong sa amin. Nagtulong din yung mga kamag-anak namin sa Amerika. Tapos mga kapatid ko, mga kapitbahay, talagang napakabuti ang Diyos. Alam niyo, nagpapasalamat din ako sa ating mga kapatiran na talagang nagmamalasakit sa amin. Na buhay pa si Brother Terry, nandyan lang si Brother Lito, nag-Bible study kami. Na nagpapasalamat din ako sa mga kabataan, salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Talagang buong puso akong papasalamat kasi nakikita ko sa inyo mga kapatid na nakakot si Brother Lito ng mga gamit. Talagang Brother Lito, maraming salamat sa Lord. Si Brother Lee, Mr. Elma, Brother Rini, Brother Ron. Salamat po sa lahat na hinali niyo sa amin. Salamat sa mga dalangin na binigay niyo sa amin. Kaya ako nagpapasalamat talaga sa ating Diyos na kung tayo mga kapatid magpapatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon, hindi niya tayo talaga pababayaan mga kapatid. Talagang bigyan niya tayo. Kasi mayroon nga nagsabi niya, bakit hindi daw ako magpasugan? Sabi ko, ay hindi, ayaw ko yun. Kasi alas 10, alas 11, wala na talagang tao mga kapatid. Yung aming mga nilulutong pagkain, napanis kasi wala nga tao. Kasi ang gusto nila, magsusugal daw sila. Sabi ko, ay ayaw ko. Kasi alam ko na Christian po kami. Kaya hayaan na lang niyo po. Salamat sa pag-alamay niyo sa amin. Ayaw ko na lang yung magpapasugat. Kaya alam nyo, talagang ang Panginoon natin, talagang hindi. Pag tayo pala'y tapat na maglingkod sa ating Panginoon, ibubuhos talaga niya yung pagpapala, mga kapatid. Talagang nandyan, kahit marami kami dinaanan ngayon, talagang andyan ang kaayusan. Dinayos niya yung aking mga anak, na kahit nawala na siya, dinaan sa panaginip. Alam nyo, talagang ninintay niya yung anak ko na si Eric. Talagang ang tagal niya mga kapatid, yung ilang araw yun, wala kami tulog. Kasi mamatay siya, mabuhay. Kaya sabi ko may hinihintay. Alam niyo, dumating si Eric ng alas 9, alas 10 yung mga kapatid, talagang na ano ang hininga, kinuha na siya ng ating Panginoon. Kaya gusto niya na buo kaming pamilya, mawala man siya, buo kaming pamilya na sama-sama. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa lahat-lahat, Panginoon. Tulungan mo ako, kahit alam niyo mga kapatid, gaman, naalala ko lahat ng mga gawan by telling, lagi akong umiiyak. Sabi ko, alam ko Lord na nandyan siya sa piling mo. Kaya tibayin mo ako, Panginoon, na ako rin magpapatuloy, marami pa akong kaluluwa na maagay, para magsama-sama kami lahat sa langit. At pinupuri ko pinasalamatan ng ating Panginoon. Sabi ko nga kay Sister Rose, malaya ka na. Praise the God. Kasi dati hindi siya makaalis-alis pag may gawain. Praise the Lord. Pero ngayon, binigay na ng Panginoon ang kanyang kalayaan. Kaya malaya na siya na gamitin ng Panginoon. Amen? Praise God. Dahil natin si Rose, ano yan masipag yan mag-akay. Kahit nandun pa sila sa Agham, sa Quezon City. Praise God. Kaya maraming naghihintay sa iyo, Sister Rose, na bibisitahin mo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! At pakinggan natin ang mga maliliit na bata na sila po ay maghandog ng awit sa ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Pakailan ma? Ako na lang. Okay. Maraming mga ito mga anak. Dito na kayo sa
Meron yan, lahat yan. Meron lahat yan. Saan yung ibang yung bata? Ito, nakalang na. Kasabit na. Sali kayo, sige, sali lahat ng bata. Kahit sayo-sayo lang kayo. Problema yan. Magpakailangan. Pero niya mahina lang. Sige, bigyan mo na sa kanya. Bigyan mo na lang sa iba. Sa ibang bata. Yan. Yan. Okay, ready? Di ba nagagawin? Sige.
Praise the Lord! Palakpakan naman natin ang ating mga bata, ang ating mga chikiting. Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo yung mga kapatid. Kaya lamang ang salita ng Panginoon na habang sila ay bata, sila po ay training na natin sila sa tamang daan. Amen? Na kanilang lalakaran. Sapagkat sa kanilang paglaki, ito po ay hindi nila maaaring makalimutan. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Meron po ba nais magbigay ng patutuo? Praise the Lord. Praise God. Kahapon, ako na lang, ayaw nyo. Talagang highly appreciated yung mga effort ng ating mga team kahapon. Praise the Lord. At talaga namang, alam ko hindi yun madali. Praise the Lord. Kaya salamat sa inyo mga kapatid na nag-isip ng Vacation Bible Study. Pati tuloy si Mami ngayon na-challenge siya. Sabi niya kailangan by next year. Ang Central may kailangan BBS din. No? Tamo mga kapatid, ang bagong silang, meron din silang BBS. Ang kanilang graduation ay nasa Sunday. Nauna lang tayo. Praise God. So yun ang mabuti mga kapatid. Ang ating mga kasimbahanan ay talaga namang kumikilos, gumagawa para sa ikalalago ng gawain. Amen? Sapagkat yan lang po ang natangi nating maiharap sa ating Panginoon. Wala pong iba. Hindi niya tayo tatanungin kung ano ba ang profession mo. Hindi niya tayo tatanungin mayaman ka ba? O mahirap ka ba? Pangit ka ba? O maganda ka ba? Hindi ganon. Ano ang tanongin ng Panginoon sa atin? Ano bang ginawa mo para sa ikalulugod ko? Yun lang, mga kapatid. Kaya gumawa tayo para sa ikalulugod ng Panginoon. Amen? Praise the Lord! Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Tatawagin ko si Sir Loyni para mag-testify. Praise the Lord! Palagpakan natin ang Panginoon. Amen! Alam ko, Sir Loyni, napagod din yan kahapon. Yes! Magandang hapon sa ating lahat. Ito pasalamat po sa kay Lord. Simula ng first day ng BBS, parang inisip ko, ba't ang daming bata? Parang hindi namin expect na sobrang daming bata. Yung kay Sister Lloyda, yung Sister Lloyda, alam mo, parang sabi ko, parang kulang sa dagan natin. So, nung Sunday, nag-start na talaga ako ng sulisip. Sa mga, ano lang yun, ilang sako lang yung sinendan ko ng sinin sa akin ni Brother dito. Yung lahat ng pinagsayinan ko noon, parang wala ng tanong-tanong sa akin. Kaya ng Gcash number ko. Yung mga pinagsayinan ko, pinsan ko, kapatid ko, parang gulat ako biglang may access ng mayroong 500, mayroong 2,000. Tapos pati yung Bombay na actually para yan sa mga bata. Sabi ko kahit sumilit ka dyan sa Monday ng hapon, pumunta ka para makita ko sila. Ang daming bata ay sa Tuesday, sabi ko punta ka ng hapon. Sabi niya, bukas pa lang natin, bigyan ako ng 500. So, talaga parang si Lord talaga yung provide lahat. Yung parang sa araw-araw, hindi ko parang nagdagdag yung mga bata. Lalo siya, dumadami yung mga bata, nagdagdag. Halos araw-araw dumadagdag. Pero yung blessings ni Lord talaga, parang may ginamit siyang tao na yung talagang wala ng tanong-tanong na bigay talaga sila. Para sa mga bata. Tapos, araw-araw talaga meron sabi ko si Lord, ako nga nabala sa food. Yung sabi ko, ako na nabala ng food simula Tuesday hanggang Friday. Sabi ko, carry ko na yan. Pag may sobra, sabi ko, para na yan sa Saturday. Yung
inisip mo parang ano kulang, pero ang sobra-sobra pala. Kaya na sinabi na hindi ka na kulang. Yung lahat pala provide niya lahat ng kailangan namin, parang araw-araw talaga meron, yung parang inisip mo ano kulang, pero ano pala, sobra pala. Amen. Kaya ako nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay. Sabi ko next year ulit. Sana, sabi ko sa next year, meron talagang pondo. Sabi ko parang ano pa lang to, parang starting pa lang, sabi ko next year, baka pa-time sa pa yung mga workshops. Salamat sa Lord kasi parang first time ko ka na nag-solicit. First time ko ginawa yung parang lang sa ilang tao rin mga siguro mga ano lang, 8-10 tao. Pero lahat ng pinagsinay ko talaga may binigay sila. Amen. Yung parang nagulat ko na ako, biglang may nagbigay, may nagbigay sobre. Parang nakakatuwa lang talaga sobre. Ang kay Sister Lloyd, sa mga tumulong sa pagluluto, sila lang, yung sobrang effort din nila kahit sobrang init, nandyan sila, si Mama Weng, tagahalo. Salamat kay Lord, salamat din kanya ako ng lakas ng loob para mag-solicit. Salamat sa Lord. Amen. Thank you, Sister Noemi. Talagang ano pa lang natin yun. Starting point pa lang natin yun. So, ibig sabihin yan, every year meron na tayong DBS. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Siguro by next year, dagdagan natin yung ages ng mga bata. Siguro pati yung people, sama na natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tawagin na natin Sister Lloyd na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ikaw talaga. Praise God, hallelujah. Unang-una sa lahat talaga, sa Panginoon talaga ang pinakamataas na papuri talaga. Talagang nasa kanya lahat ng credit. Kasi, kaya nga ito si Sir Mary, pag lagi niyang sinasabi, and the award goes to, sabi ko hindi ganun. Talagang ang Panginoon lang talaga ang bibigyan talaga natin lahat ng credit, lahat ng papuri, lahat talaga ng dito ay tanging siya may kasi yun ang po talaga ang purpose natin na ang Panginoon may kasi. Pero ganun pa man, syempre, hindi natin ang recognition, iyak natin sila yung mga efforts na bawisa. So, hindi ko alam ko naman po na hindi ko magagawa yung mag-isa. Una nung sinabi ko yung brother ko, parang gusto magkaroon ng BBS. So, sabi niya maganda yan, Marian. Then, kung makapansin nyo, hindi pa ako kaganda sabi kasi inaano ko rin yung schedule sa school na kailangan walang maging sagabal. Yung hindi kami pa-reporting paano kailangan talaga as in malinis na nasa bakasyon talaga kami. Praise God. So, alam nyo, talagang kapag alam ng Panginoon yung purpose mo, yung nasa puso mo, talagang hinahanda niya talaga lahat ng mga bagay. Nung sinabi ko nga, sabi nga ni brother dito na si Sir Kyla ay gusto magkaroon. Sabi ko, sige, i-open ko sa kanila ngayon nga din ang plano. So, ayun, tinipon ko na silang meeting kami. So, at talagang napapasalamat ko sa Panginoon kila Sir Mary, Sir Kyla. Alam niyo, kasi sila yung mga generation na masasabi natin mga Gen Z. O, ako Gen X. Pero kasi nasaya yung iba yung yung mga natutunan ko ng BBS namin nung bata pa kami. Kasi talaga, yung sabi ko kahapon na ako rin naman ay mula 5 years old, umaate talaga ako ng BBS doon ko sa Mindanao. Kaya, so ang layo na ng tawag dito ng gap. So iba yung panahon ngayon. Kaya papasalamat ako sa mga kasama ko, sa kila Sir Mary, kila Sir Kyla na
talagang sila yung mga nasa generation na ngayon. Grabe yung mga idea nila. So nagkaroon kami ng brainstorming. So sila yung talaga yung may mga brilliant ideas talaga. Kaya wag mo sa akin sa'yo, hindi po. Talaga kung wala sa kanilang mga ideas na matitindi, magagaling, praise the Lord talaga sa karunungan na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Yun nga, nabuo yung namin, plano, at yung agad-agad o ilang araw lang, ay isang linggo, tapos mamigay na tayo ng flyers. Ayun, naman. At doon sa mga nung 1 week before mag-start, gumawa kami ni Brother Lito ng yan, solicitation. So sabi ko, nahiya ako. Hindi rin ako sanay sa ganun eh. Nahiya ako. Tapos, ayun, siya naman yung yun, makita na kasi. Nung pag-send niya gagawin niya, agad, hindi ka ko, yun na rin yung naka-send ng 1,000. So, praise the Lord, agad-agad, agad ako, nag-add to cart agad ako, kasi ang daming pangangailangan, una-una pa lang, yung ipiprint mo, na ipamumod mo, ayun, hindi mo lang syempre, papunta yung mga bata, kailangan nila ng mga learning materials. Hindi mo sila papunta, dala kayo ng mga crayons nyo, hindi po tayo makaakay ng mga ganun. So, agad-agad, alam ko ang mga pangangailangan ng isang mga mag-aaral. So, syempre, mag-aaral kami. Nandun yung mga school supplies talaga. Kaya, doon sa binigay ng taong yun na ng halaga na ganun, agad-agad nabili namin yung pangangailangan. Eh, syempre, but after 3 days, ayun na. To make the story short, ayun na nga. Doon naman sa pagkain, inisip ko, unti na lang yung pero wala naman akong, hindi ko pinoproblema, dahil alam ko ang Panginoon talaga, yun lang ang ko alam ko, Lord, ikaw ang magsusupply. Tapos nung first day, kita ni Brother Ronnie, kasi umabsent na ako si Brother Ronnie, kasi para tumulong sa pagluto. Sabi niya, Sister Lloyda, ang daming bata, o biloy mo 100 plus. Tapos yun yung pagkain namin, pero hindi nagkulang, nakakain pa kami. So, sabi niya, pwede ba bukas magbawas tayo? Sabi ko, Kuya Ronnie, hindi pwede natin gawin yun. Hindi, nasa isip ko, gusto ko lang sabihin, nakalimutan ko lang kasi yung verse na, nung si Jesus Christ na nanangaral, di ba ang daming batang dumapit? So sabi nga ng Panginoon, na hayaan mo ang mga batang dumapit sa akin kasi sa kanila yung kaharian. So, yun ang nag-reflect sa isip ko na, Brother Ronnie, hindi natin pwedeng gawin na magbawas kasi padagdag pa nga ng padagdag yan. So dahil alam ng Panginoon yung pangangailangan natin, nagpadala talaga siya, sabi ko nga, nabanggit ko pa nga sa kanya, naalala niyo po ba yung 5,000 pinakain ng Panginoon sa 5 tinapay sa lang? Ayun nga, 2 isda at 5 tinapay, pakain yung 5,000. So, ayun lang, 100 plus lang. So, ayun nga si Brother si Sister May, ayun, ang daming mabangkat. Tapos, nagulat ako, sabi niya, ako nang bahala sa ganitong araw. Sabi, pero may pera pa naman sa akin, sabi ko, kasi ang pinaghahandaan ko, Saturday talaga, na yun nga, makakainin sila ng bongga-bongga, tapos patinganan sila mami. Pero ayun, binuhin niyo po sa araw-araw magkano ginagastos talaga sa 100 plus na bata. 2,000 plus or 1,000 plus ang, ayun, 2,000 plus kung 2,000 plus kung ako lang sabi ko, binuhin mo yun. Talagang Panginoon, kasi iras natin yung 5-day activity na nakita talaga natin ang kabutihan talaga ng Panginoon. Kaya sa susunod na, yun nga, sa activities din na ginawa, nakita din namin kung ano yung mga kailangan namin i-improve, ayun, mga last namin. Yun nga, kasi madali yan nga. So, next time na kami namin na information para rin yun para ang sakal magiging natin sila, ayun, alam natin yung mga address nila. So, at least, gano'n, pinaisip sa ating ng Panginoon ng ano yung mga kailangan i-improve. Tapos yung mga kabataan na nakasali sa PBS, next year ay ikabilang na sila sa mga isasama na rin na mag-assist, mga volunteers. At thank you natin po sa mga volunteers na
kahit hindi mo man sila inobliga, talagang alam mo yung kusa, kasi kung ano yung ginagawa natin, nakikita, nagre-reflect kasi yun sa bawat isa talaga na, ay ginagawa nga nila to na walang bayad. Wala naman tayong tinatanggap, di po ba? Pero, ginagawa natin yung dahil gusto natin na may mga, yung mga bata, pag-alagala dyan, mga ipapalin niya sa Panginoon, gawa din yan sila ng Panginoon. So, dapat natin ay madala sa kanyang kulungan. Kumbaga, di ba, sila yung mga, sa lesson na natin, sila yung mga nawawalang tupa. So, kailangan natin silang madala sa ano ng Panginoon, sa Amen. Praise the Lord. Talagang ang talent na binigay ng Panginoon. Talagang iba-iba. Kasi sila sa art. Yan naman ang wala sa akin. Wala akong hilig sa art. Sa totoo lang. At hindi rin ako may magtuturo. Ayoko na ng kaya talagang talent talaga kanya-kanya binibigay ng Panginoon. Kaya kung saan tayo, kailangan pag-ibihin natin yon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, bago ang may announcement lang po tayo, sa KBC, may mentorship sa Central. Praise the Lord. Yun na nga. May gawain dito, kaya hindi kami makakain. Praise the Lord. Pero ganun pa man, at saka sa Sabado, yung youth, doon sa gustong umattend po kayo. Amen? Praise God. At sa September, mga kapatid, kami po ay lilipad patungong sa Buanga. Ako lang po. Praise the Lord. Kami ni Sister Flor, Pastor Bernie, magkakaroon po tayo doon ng Women's Conference. Pasimula ng Women's Conference. Kaya kami doon sa September 7 yata. Almost 5 days po kami doon, mga kapatid. Praise God. Sapagkat marami po tayong mga doon doon. At nagpapahako na po kami sa mga kababaihan, buhay po ang mga nabisya na kami po ay punta doon para magkaroon po ng Women's Conference. Kaya excited sila. So this time ito na marami kayo ng Panginoon sapagkat in 1 second lang napag-desisyonan, talagang nangyari. So nagkaroon na kami ng may ticket na po kami. Praise the Lord. Kaya dalangin ninyo na magiging matagumpay ang gawain sa Zamboanga. Praise the Lord. Amen? Praise God. At by October, alam ko, may AWCF din. And November, meron po tayong National Women's Conference. Amen? Praise the Lord. So, hindi ko pa lang kung saan ito maganapin. Pero, yan po ang ating mga gawain. So, starting September, October, November, tuloy-tuloy po. Meron po tayong mga nakaline up ng mga gawain sa ating iglesia. Kailangan mag-ibisip tayo. Kasi hindi na sa libutan eh. So, kailangan magiging busy din. Praise God. Huwag natin hayaan na tayo ay magiging stagnant sa ating spiritual na buhay. So, tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Praise God. At pagkakataon na po na ibigay po natin ating pagkakabahagi. Praise the Lord. Tawagin ko si Sister Lloyda. Praise God. Pagunahan tayo. Hallelujah. Tayo po kaya para sa linggo. Walang praise Lord. Hallelujah.
God! Gusto mo ba nating pagpalain? So, hawak po natin ang susi, nasa atin ang susi para buksan ng Panginoon ang mga pagpapala. So, ano ang susi ng pagpapala? Ang pagbibigay. Praise God! Gawin natin ang magbigay tayo. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, hindi ka tumaas. Ibabalik, siksik, hindi ka tumaas. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Iyan po natin ang ating mga ulo tayo na lang. Hallelujah. Pag-iwan natin ang Diyos sa pangalanan. Lord, pagkasalamat kami Panginoon sa kawan sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong ng Espiritu, Panginoon, na aming pong nadama. Maraming salamat po katagyan sa aming ulan ng mga nadaan, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala, at patuloy niyo, Panginoon, iloob sa aming Panginoon. At narito, Panginoon, sa iyong harapan, ang mga handog na pinagkaloob na iyong mga anak. Dalangin namin ito, Panginoon, ay iyong basbasan, Panginoon, upang patuloy na magamit sa iyong gawain. Dalangin din po namin, O God, ang mga kamay na nagkaloob nito, Lord, patuloy po kay Panginoon na mag-bless sa kanila, Panginoon, anumang kanilang mga hanap buhay. Hallelujah. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, O God. Hallelujah. Gayun din po, Panginoon, sa mga hindi nakapagbigay. Dalangin namin, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, ang mapapala sa kanila, Panginoon, sa susunod ng mga mabigay. Ang kabahagi po, Panginoon. Hallelujah. Ang gawain, O God. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Na maging matapat para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong idinadalangin, Panginoon, sa laki ng pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandun na po kayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, mga kapatid, sa audison, ay pwede na ako na sa pagkikita ng Panginoon. Kaya muli, tayo po ay kailangan makinig. Alisin po natin yung mga nakaka-distract sa atin. So, mga bata, umupo po kayo. Bawal na po yung lakad-lakad. Amen ba, mga bata? Amen. So, narito po si Minister para sa salita ng Panginoon. Amen. Minsan pa po natin palakpakan ng ating buhay ng Diyos. Praise God. Bago ang lahat, tayo muna yung manalangin para sa salita ng Panginoon sa hapong ito. Praise God, Panginoon naming Diyos, at papasalamat po kami sa lahat. Sa iyo po kabutihan para sa amin, at kami po ay pinibong ginako sa lugar nito pag kami ay sama-sama muli na magpuri at sumampa sa iyo, Panginoon, sabagat ikaw po ay karapat-dapat na purihin at sambahin, Panginoon. Dalangin ko din po na ito ang bumabay, pagkasin naman ang kaunawaan tungkol po sa salita mo na siya pong daan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Doon ay nakakasasamang. Sabi ko sa iyo, pwede lang ang tao sa tinatay kundi sa mga salita na lumalabas sa iligtasyon. Sabihin mo, Panginoon, na hindi na kami nakuhay sa anumang meron kami ngayon para po sa aming physical namin katawan o Diyos, kundi kailangan kami, ang tao, ay mabuhay din sa magitan ng iyong pumasalita. Kaya salamat po, Ama, at maging sa amin po pagpulay-pulay, patuloy ka po kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, in Jesus' name, we pray. Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At tago ang lahat. Nais ko po pasalamatan ang lahat. Unang-unang Panginoon sa isa pong matagumpay na DBS na nangyari kahapon. Yan. So,
Sabi ko nga kanina habang nag-testimony si Sister Noemi, sabi ko meron na pala tayong finance department. Kapagkat Sister Noemi ay yun ang kanyang bahagi sa gawain ng Panginoon. Yun ang kanyang talent na iba naman na volunteer kaya Sister Noemi at talent ibigay sa ating Panginoon. Amen? So salamat sa Panginoon sa lahat. Alam ko muna ang lahat ng ating ginagawa sa buhay natin ay meron pong gatipalan na nakahintay natin ang ating Panginoon. Kaya sa hapong ito mga kapatid, nais ko pong bigyan ng kahulugan yung pong idea na showing the good things. Ayan. Showing the good things. Pero sa okay, kawan siyang bakit ako pa ang ano? Sige, okay lang yan. Asan na yung mga verse? Ba't nawala? Next pa. Ayan. Ang sabi dito sa Galatians 7 hanggang 9, huwag kayong palaya. Ang Diyos ay hindi napapagigyo sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya ang kanina. Sapagkat ang nag-ahasik sa verse 8 na sa kanyang sariling naman ay talaman ang kanyang ang maghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-ahasik ng buhay sapagkat sa panahonan ay makipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. So ano daw? Sa verse 7, ang sabi mo dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro sapagkat ang lahat ng ihahasik ng tao ay siya namang aangihin. Kung ano daw po ang ihahasik ng tao, siya din ang aangihin sa bandang huli. Kung tayo ay naghahasik ng para sa laman, ang ibig sabihin kung ang atin na lamang iniisip ay para sa ating physical na katawan, para sa iba na sa madali salita na walang pakinabang espiritual. Lahat tayo ay ayon din ng ating aaningin, ang kasiraan. Pero kung tayo ay mag-aasik ng espiritu, ang sabi sa verse 8, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen? Kagaya mo ng ginawa natin ninyo kahapon. Noong isang linggo, 5 days, 6 days, tama, na ginawa ninyo na hinahasikan ninyo ang mga kabataan, bagaman ito ay mga bata pa lamang, pero ang sabi mo ng banal na kasulatan sa Proverbs 52 verse 6, na dapat ang mga bata pa lang ay turuan na ng mabubuting aral, lalo na sa aral mula sa salita ng Panginoon, sapagkat ito ay kanilang dadalhin habang sila ay lumalaki. Kaya yung inyong hinahasik ng mga nakaraang araw, mga kapatid, hindi man ninyo makikita agad yung magiging bunga niyan ngayon, pero pagdating mo ng panahon, makikita na ninyo kung ano yung bunga doon sa inyong itinanim. Amen? Tingnan niyo yung mga nauna dito, yung mga malalaki na ngayon, na young people na ngayon. Hindi ba? Nagsisimula din sila sa ganung mga edad. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon, sila ay, hanggang ngayon, sila ang pinagalit ng Panginoon. Sila na ngayon ang kanaturo. Doon sa mga mga beginners na mga kabataan, katulad niyan. Yung maaaring isipin natin ay mga bata lang naman yan eh. Kagaya sa bagong silang, ang tinuturuan natin ng instructor ngayon, mga young people. Kasi wala silang masyadong maliliit na kabataan doon. Pero tayo, ang tinuturuan natin ngayon, yung mga maliliit. Kasi sila yung unang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero kung hindi tayo manghihimagot, ang sabi dyan, baka isang araw, yun namang mga magulang nila ang ating nagagawa.
karugahan. So, basta huwag tayong manghihimakot at sabi nga, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagat sa kapanahonan ay magsisipag-anit tayo kung hindi tayo manghihimakot. Amen. Opo. Huwag tayong manghihimakot. Basta sa gawain ng Panginoon, huwag tayong manghihimakot. Bakit? Sapagkat yung ating mga itinatanim ngayon, bagamat sabi ko, hindi natin nakikita yung resulta. Pero pagdating sa araw, makikita po natin. Sabi ko nga, kung lahat na yung mga kabataan na nakikita natin sa kahapon at sa nakikita natin hindi na tayo kasya rito. Kailangan na talaga natin yung second loss. Hallelujah. Pero sa ngayon, hindi pa ibinigay ng Diyos. Bakit? Hindi pa tayo ganun karami. Kailangan muna tayong magpadami. Amen. Aani tayo ng mabuti. Basta mabuti ang ating inaani. Kaya huwag tayo manghihimakot, mga kapatid. Basta sa gawain ng Panginoon, sugod lang tayo ng sugod. Sabi nga ni Sister Loretta, maraming problema. Nagaya ng problema din ng Sister Flor. Minsan yung kanilang bibis doon, patigil-tigil kasi kulang sa financial. Pero dito, ang Diyos ay nag-supply sa lahat ng pangangailangan. Bakit? Meron tayong finance department. Merong masigasig. Sabi nga ni Sister Noemi, ngayon ko lang ginawa to. First time kong ginawa. Kasi yan ang ginawa, binibigay na sa iyo, Sister Noemi na nakakit ng Panginoon sa iyo. Kaya hindi na problema yung pinag-sibagin dito sa pangkit dito. Meron na. Nakatawa ni Sister Noemi. Sabi ka, sila nagsasik na may luwa at magsianin ng may kagalakan. Kasi minsan, mga kapatid, kaya nga noon sa sinabi ni Sister kaya sabi ka, sila nang paghasik na may luha, kasi kayo naghahasik, talagang lumuluwa, hindi lang lumuluwa, nagpupuyat pa. Pero sabi niya sa verse 6, siyang lumalabas at umiyak na nagdadala ng binding itinatanim, siya ay sasalang babalik na may kagalakan. Tama. Amen. Di ba kahapon ang saya-saya natin? Amen. Graduation ng mga bata, ang saya-saya natin hanggang sa pag-uwi namin, nandun pa rin kwentuhan namin na ang saya-saya talaga pag nakita mo ang mga kabataan. Amen. Na sila ay naturuan at maging masaya at ang bilis matuto. Tingnan niyo, ang galing ng kunawit. Kanina, umaawit pa sila. Kaya sabi ko nga, kay Brother Ronnie kanina, ano kaya gagawin natin dyan sa labas para yung mga bata, pag sumubra dito, doon na lang natin Kagdala ng kanyang mga tangkas. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verses, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano sabi ko kanina? Minsan, yung ating tinatanim, hindi natin agad makikita ang resulta. Pero sabi ko, sige lang, magtanim lang tayo ng magtanim. Kasi hindi naman tayo magpapalago, kundi ang Panginoon. Amen. Si Apollos ang nagdidilig. Pag dinala ninyo dito yung mga bata, lalo na kung madala natin yung mga magulang nila, didiligin natin sila sa salita ng Panginoon. Turuan natin sila. Kaya sabi ko sa mga bata hapon, di ba graduation ngayon? Opo. Di ba ang graduation dapat kasama ang nanay at ang tatay? Pero ewan ko, bakit hindi madala? Hindi kasama. Pero susuyurin natin sa bahay nila. Amen. Ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Balikan ko lang yung ating mga doon sa opening natin. Ang sabi nga dito, ayan, sowing a seed biblically means giving yourself whether it be your finances. Ang pagtatanim na po, ang paghahasik ng tanim sa iba't ibang kaparaanan yan. Amen. Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa talent, lahat ng resources na meron ka, kailangan gamitin natin sa pamamagitan ng paghahasik. Hindi ba yung mag-aararo mga kapatid?
bago yung taniman, ang daming ano yan. Kasi ako, laki ako sa bukid. Maraming proseso. Maraming proseso yan. Unang araro, titibagin mo yung bubungkalin mo yung matigas na lupa. Pagkatapos, antayin mo yan ay mababasa. Pagkatapos, ano mo yan, ano ba tawag doon, brother, dito yung sinusuyot. Pagkatapos, hindi pa yan tataniman. Hanggang sa talagang makukultivita ng gusto yun. Saka mo tataniman. Ganun po yan. Lahat ng resources na mayroon, kailangan mong gamitin para ang mga hinahasik mo ay magkakaroon ng mabuting ani. Kasi kung maghahasik ka lang, ilalagay mo lang din, itatapon mo lang dyan, abay walang ano yan, walang magiging mabuting bunga. Kasi sabi nga sa Matthew 13, na maraming kaparaanan, may nagtatanim na napupunta sa mabuting lupa, may nagtatanim na hinahasik na napupunta sa batuhan, may nahasik na napupunta sa daanan, dawagan. Lahat po yun na hindi ho tutubo ng maayos. Pagka ang tinanim mo ay napunta sa mabuting lupa, kaya nga sabi ng mga farmers, kaya talagang bungkalin yung lupa para ito ay tutubo at aani ka ng mabuti. Amen. To further God's kingdom and His will. Kailangan ilagay natin sa kaharian ng Panginoon. Magbigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Kaya yung ginagawa ni Sister Rene, may babalik kay Sister Rene yun. Bagamat hindi lang galing sa kanya, pero siya ang ginamit ng Panginoon para madagdagan yung pangangailangan ng mga kabataan dito, yung pinansyal. So, it is an act of faith. Ito'y kapanaanan sa ating pananampalataya that reflects obedience to God's words and trust in Him even with the result and affair. A church that is not sowing seeds by faith is dead church. Kung ang church na po ay hindi naghahasik, ibig sabihin hindi umahayo at ipangaral ang salita ng Diyos, ang church na ito ay patay. Walang kwenta. Walang taong makikinabang. Hindi lumalago ang gawain ng Panginoon kung ang church ay manatili lang na stagnant yung walang nagiging produkto. Halimbawa, nung nagsimula tayo dito, iilan lang tayo. Tapos hanggang doon na lang tayo. Wala na tayong pakialam doon sa mga tao dyan sa labas. Wala na tayong pakialam. Wala na tayong ginagawang kaparaanan para tayo ay makapaghasik sa salita ng Panginoon. Patay na church yun. Walang mabuting bunga. Ang church daw na walang ginagawa o walang commitment, hindi talaga mag-grow. Ang ating pananampalataya, hindi nag-grow. Walang patutunguhan. Dahil, unang-una mga kapatid, tayo ho yung inuutusan ng Diyos. Unang inutusan ng Panginoon ng mayo kayo at ipangaral. Ang sabi ng Matthew. Pero ang inutusan ng mga apostol. Pero ngayon, wala ng mga apostol. Sino ang mga apostol ngayon? Tayo. Sapagkat tayo ang nagpapatuloy sa ministry ng mga apostol. Kaya tawag tayo apostolikong mananampalataya. Amen. When you give or sow your seeds or faith, you are expecting to reap the benefits. Amen. Tama. Pag nagtanim mo tayo ng kahit anong itanim natin, basta mabuti, umaasa tayo na tayo dahil ay mag-harvest ng isang mabuting harvest o benepisyo para sa atin. Kaya nga po sabi ko kanina na yung ating po mga itinatanim ngayon, yung mga itinatanim nyo sa mga kabataan, hindi pa natin makikita yung resulta, no? Pero kung hindi tayo manghihimagon at hindi tayo magsasawa at tayo nagpapatuloy kahit wala tayo nakikita, pang-alis sa ngayon, darating ang araw, tayo ay mag-harvest. Amen. Mag-harvest po tayo. Praise the Lord. Kahapon nga sabi ko, napakanalit pala ata dito. Siguro yung mga
Nung wala pang family planning yung araw. Oh, yung sabi ko, kung gaano karami itong mga bata na ito, ganito rin karami ang mga magulang, times 2 pa, mag-asawa, dalawa, plus mga kapatid pa. Kung yan lahat ay ating mahasikan sa salita ng Panginoon, hindi naman dahil sa layunin na tayo magpaparami dito. Oh, ang una kasi layunin talaga natin na yung iglesia ito na inilagay dito sa pamamagitan ng ating mahal na obispo, ito ay magkaroon ng bunga at maging daan upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Bakit? Ay, alam naman po natin ang lahat ng tao ay magwawakas. Kagaya ni Brother Terry. Oh. Pero kung paano kung nagwawakas ang buhay natin at hindi natin nakilala ang Panginoon? Oh, hindi ba doon sa treatise na paglalabay natin, tinatalakay doon, o tortis ba yun? Na kung saan pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos ng buhay na ito? Yun ang pinaka-importante. Sabi ko nga, lahat ng tao halos gusto kumuha ng insurance. Gusto kumuha ng St. Peter. Bakit? Para protection sa sarili nila. Pero bakit hindi nila bibigyan ng pansin yung pinaka-importante sa lahat, yung maging destination natin pagkatapos ng buhay natin dito. Yung buhay na walang hanggan sa piling natin buhay na Diyos. Nabanggit nga natin doon na ang dalawa ang patutunguhan. Yung naglilingkod sa Panginoon, hanggang sa siya kukunin ng Panginoon, wala nang paghahatol yun, at diretso na yun doon sa piling ng Diyos. Pero yung isa, na nakalimutan at hindi talaga binigyan pansin yung kahalagahan ng buhay na walang hanggan pagkatapos dito, saan pupunta yun? Di ba doon sa pangalawang kamatayan? Sapagkat siya'y hatulan? Oh. Kailangan ho yun. Kailangan ho ang church ito ay hindi maging church o patay na church sa lugar ito. Kailangan ito'y gagamitin. At tayo ngayon na nakakilala sa Panginoon, tayo yung gagamitin ng Panginoon upang ibalita dito sa ating community na ang church na ito ay ginagamit ng Panginoon upang ang mga tao rito ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Hindi po ito nilagay dito para lang tayo magpasikat dito. Hindi ito nilagay dito para punuin ang lahat natin ito pagkatapos okay na. Nilagay ito ng Panginoon dito. Alam niyo kung bakit naniwala ako ng church nito ay nilagay talaga ng Diyos dito? Kasi ilang beses na ito nagsara, nagbukas. At ilang beses na ito nabaha. Pero salamat sa Panginoon, muling na-restore at ito ngayon nakikita natin na napakaganda. At ginagamit na ng Panginoon upang makaakay tayo ng maraming kaluluwa. Kaya huwag tayong titigil mga kapatid. Sapagkat sabi nga doon, pag hindi tayo maghihimagod, aaniho tayo ng mabuting ani. Oh. Praise God. So, ang sabi sa Isaiah 10 verse 24, ang nag-aararo bagang lagi ang mag-aararo upang maghasik. Kanya bagang laging binubukal ang dinudulog ng kanyang lupa. O, ibig sabihin, pagkatapos na ba natin magtanim, hanggang doon na lang tayo? Hallelujah. Wala na tayong gagawin. Total, dami na mga bata dito pumunta. So, nakilala na tayo dito. O, pati nga Bombay, kilala na tayo. O, wala na tayong gagawin. Sa Facebook, marami nagko-comment. Napakaganda yung ginagawa ninyo. Ginagaya na tayo. Naisip na nga ni Mami na maglagay ng baby stage sa Central. Diba? Pero hindi na tayo doon titigil mga kapatid. I-follow up natin. Yung mga batang tinuturuan natin, sabi nga ni Sister Lida, kailangan puntahan natin sa bahay. Maganda yun. Bakit? Hindi lamang doon para sa mga bata, kundi doon sa mga parents nila at sa mga kapatid nila. Kasi yan, sabi niya, nag-araro bagang lagi ang mga araro upang magkasiklan, kaya bagang lagi binubukal at dinudurog yung kanyang lupa. Yun na ba ang trabaho ng isang farmers? Hindi po. Habang lumalaro yung kanyang inihasik, inaalagayan niya to. Inaalisan niya ito ng mga masasamang damo upang magkaroon ng tumubo ng maganda at asikaan nila maganda.
Amen? Sa Isaiah 17:11, sa araw ng pagtatay, ay iyong binabakuran. Pag ikaw ay nakapatay na, bakuran mo ito. Bakit? Kasi mayroong masamang damo totoo. Tutubuan ang masamang damo yun. Ibig sabihin, ang diablo, hindi rin titigil ito. Aalisin mo na kami sa isip at sa puso niya. Sabi ko, okay, maniwala niyan eh. At saka magan ay yung pinamumulat-lat ang iyong bini. Ngunit nawala ng ani sa araw ng kalumpayan sa lubusang kahapisan. Minsan, sa ating pagtatanim mga kapatid, sabi ko nga, hindi naman lahat ng itinatanim natin ay tutubo ng lahat ng mabuti. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao na itinataniman natin ng salita ng Panginoon ay mag-aani lahat ng mabuti. Meron doon na iilan na mawawala rin sa kaisipan nila yung ating itinatanim. Lalo na kung may mga sa kapanahon ng kalumbayan at sa lupang kapisan. Yung bang, tinanggap ko na ang salita ng Panginoon, halimbawa hinahasikan niyo ako. Pero dahil sa kalumbayan ko, sa dami ng problema ko, sa dami ng mga pinagdaanan ko, lahat yun nawawala sa akin. Pero kung lagi tayo nagpapaluwa doon sa ating mga hinahasikan, sabihin natin, kapatid, bibigyan natin ng encouragement, kapatid, huwag ka mag-alala. Ganyan lang talaga yan. Pero ang Diyos ay hindi natutulog at alam ng Diyos kung ano yung sitwasyon. I-encourage natin yun. Pero kung pinabayaan na natin yun, halimbawa, tinaniman ko si Brother Lito ng salita ng Diyos, pero nakita ko sa buhay niya, ang dami niya problema, ang dami niya pinagdaanan, ang dami niya, hayaan ko lang ba? Bahala ka na dyan. Basta naman, naghasik na ako ng salita ng Panginoon sa'yo. Alalayan mo natin. Pakita mo natin na mahal siya ng Panginoon. Kasi kung sinasabi mo lang mahal ka ng Panginoon, pero ikaw, wala ka namang pinapakita pagmamahal dun sa tao na hinahasikan mo na salita ng Panginoon, lahat o yun ay mauuwi sa kawalan. Sa araw na yung pagtatanim ay yung binabakuran. Yung itinatanim mo, ibig sabihin, alagaan mo yun. Tama-tama nga yung mensahe na yung Pastor Bernie kanina. Ano yun? Ano yun? Page 1. Ang bawat isa sa atin dapat magdadala tayo ng isang kaluluwa. Isang tao, kaibigan, kamag-anak, kuya, ate, at magulang. Nasa ngayon sila din ay mahasika sa salita ng Panginoon. Oo. Amen. Hindi naman dahil gusto natin gawin ito, dahil sasabihin natin ang dami-dami na namin sa church. Hindi. Ang purpose talaga ng Panginoon, kaya tayo inutusan ng Mayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang purpose talaga ng Dalawa upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Huwag tayong marabot. Kung tayo ay tumanggap dahil tayo ng kaligtasan, dahil tayo ay nahasikat, huwag tayong maramot, tayo rin maghasik din. Hallelujah. Nagbigay ng halimbawa ko sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang nasabi, lalong mapalad ang mga nagbigay kaysa tumatanggap. Ito naman ay tumutukol doon sa sinasabi natin ng resources. Kung nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon, kahit wala tayo dyan, hindi tayo na-involved dyan. Pero kung tayo ay isa sa ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng resources, sa mga finances, yung na kailangan ng mga kabataan na sila inalagaan sa pamamagitan ng pagkain. Ano sabi ng Apostol Pablo? Dapat kayo magsisaklo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang sabi, lalong mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Ano yung gusto nyo doon? Tanggap lang kayo magbigay. Sino mas mapalad?
nagbibigay. ang nagbibigay. Kaya kung ikaw nagbibigay sa maliit na bagay, ang sabi ng Biblia, mas lalo ka pa pagpapalain. Kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit na bagay, at hindi mo ito pinagdamot, kasi tayo katiwala lang naman. So, kung halimbawa meron akong 1 milyon, bukas na agad, papatayo natin yung sikat ko. Amen! Di ba? Bakit? Kasi mas lalo akong pagpapalain ng Panginoon. Kasi instrumento lang ako, katiwala lang ako. Hindi akin yun. Ipinadaan lang ng Diyos sa akin upang magkaroon ng suporta yung gawain ng Panginoon. Amen! Amen. O, kaya nga sabi nga, kung pinagkatiwalaan kayo sa maliit na bagay, kung kayo naging tapat, naging tapat kayo sa pagbibigay, sa pagtulong sa nangangailangan, pagtulong sa gawain ng Panginoon, mas lalo kayong pagtitiwalaan ng Panginoon sa malaking bagay. So, mapalad ang magbigay kahit sa tumatanggap. Sabi na ba, hindi? Yung tumatanggap o mas mapalad. Bakit? Tanggap lang man siya yung tanggap eh. So, kahit matutulong lang yan, kahit nakaupo lang yan, basta may nagbibigay, tatanggap lang ng tanggap yan. Hindi. Ang mapalad, yung nagbibigay. Bakit? Kung nagbigay ka ng maliit, praise God, at bukal sa iyong puso, mas lalo ka pang bibigyan ng Panginoon na mas maraming biyaya. Kasi alam niya ng puso mo ay mapagbigay. Amen! Amen. Sabi ko, ang kasi ng bahagyana ay mag-aani ng bahagyana. At ang kasi sa sagana ay mag-aani ng sagana. Ano daw? Ang Ang bigas ng bahagya ay mag-aani ng bahagyana. bahagya. Ang kasi ng sagana, nakaani ng sagana. Kung ako yun, kasi aani ng sagana. Amen! Hindi ako nagbuto, ako yung malaki. Mananalo ako ng malaki. Paano kung hindi ako mananalo? Tama. Di ba? Pero ang Diyos, ang sinasabi niya, kung naghasik ka ng bahagya, siyempre, bahagya lang din ang anihin mo. Kaya, kung magbigay ka na. Tutulong ka rin lang naman. Verse 7, ang magbigay ang bawat isa sa iyo, ayon sa pinasyan ng kanyang puso. Kailangan din, pag nagbigay tayo mga kapatid, yun ang maluwag naman sa puso natin. Huwag naman nung nagbigay na tayo, pero dahil... Kasi Sister Rita, sige nung pinadalhan ako ng ano eh. Ng anong tawag nito, solicitation. Siyempre, hindi naman ako makatanggi. Kasi nakakaya naman, baka ibalita niya ay si ano, matalo. Amen. Kailangan maluwag sa puso natin. Kahit piso lang yan, basta galing sa puso natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero kung nagbigay ka ng 100, nakasimangot ka naman, at nagsisisi ka pa, bakit kasi? Dahil sabi ng Bombay, tatay, hindi na ako dumaan. Nabawasan ko lang yung 5-6 ko. Hindi, joke lang. Diba? Kailangan maluwag sa puso natin. Kaya Sister Remy, nakita ko, nung Miyerkules, nagpunta ako dito, di ba? Sabi ko, tingnan, ang tuwa ko sa mga bago na ganyan. Sabi ko mga Sister Reda, ako na bahala sa bandang muli. Di ba? Kaya Sister Rene, Brother Rone, mas lalo kayong pagpapalain. Amen? Huwag mabigat sa loob mo dahil sa kailangan. Yan. Kailangan ko magbigay kasi baka mamaya, i-chat ko naman ako ulit, brother, dito. Yung pledges mo, asa na? Ito yung Gcash ko. Nag-pledges na ako nagpadala ng Gcash. Dahil sa kailangan ng packet na ibig ng Diyos ang Nagbibigay ng masaya. nagbibigay ng masaya. At sa verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya Ay magsisagana sa iyo. magsisagana sa inyo. Upang kayo ay mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yes, sa mabuting gawa.
Lagi tayo magiging masagana kung tayo ay tumutulong, gumagawa ng mabuti. Kaya ako, kung may pera ako, basta para sa gawain, kasi natutunan ko ito kay Bishop eh. Oh. Sa tagal na aming pagsasama, nakita ko si Bishop kahit walang-wala na, basta di nangangailangan. Pero pasensya kayo ngayon, wala talaga ako. Walang-wala talaga ako. Oh, si Bishop yun. Oh, si Bishop, pagka dumaing ka sa kanya, nako, hindi ko pa nasubukan tanggihan ako ni Bishop. Dahil wala naman akong hinihiling. Pero nakita ko ito. Oh, di ba nasabi ko na nga sa inyo nung merong namatay na kapatid ng San Mateo? Ayaw kami pauwi, hanggat di namin makita. Nawala kasi, kahit yung asawa, hindi alam kung saan tinala ng punerarya eh. Hanap kami ng hanap, halos lahat ng punerarya na ikot namin. Wala talaga, hindi namin makita. Yung pala, inilagay doon sa pinakasulok kasi wala nag-aasikaso. Oh, si Bishop, pinaasikaso si Bishop yun. Huwag kayo umuwi. Pagkat di nyo makita yun. Gano'n kagrabe kung magmahal ang ating mahal Bishop. Kaya doon tayo natututo. Oo. Doon tayo natututo. Kaya nga, dito, wala man ako na ipapakita sa inyo, pero sana naman, magbihin. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya na magsisagana sa inyo upang kayo ay na mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsipagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Matthew 55 verse 2, sinabi sa kanya ng mga Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalin kita sa maraming bagay. Amen? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yung pala ang pinaka-importante doon. Amen. Amen? Nagtapat ka sa mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay. Kahit pala kukunti lang ang ating matulong, basta sa gawain ng Panginoon, tayo ay papasok sa harian ng Panginoon, sa kagalakan ng Panginoon. So, meron tayong kasiyahan. Di ba sabi nga doon, makapagdala ka lang ng isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon, 1,000,000 ng mga kaluluwa ang nagkasiyahan sa mga. Kung makapagdala ka lang makapag-share ka na ng salita ng Diyos kahit sa iyong tahanan, sa iyo lang pamamahay, meron na kagalakan na meron kayong kasiyahan sa loob ng tahanan. Pansinin ninyo, yung mga isang pamilya na hindi naglilingkod sa Panginoon, yung ama nasa sabungan, yung ama nasa barakada, yung ama nasa sa inuman, yung ina naman nandoon sa kapitbahay, nagmamarites. Pagdating sa bahay, nagpang-abot sa bahay, nag-aaway, bakit pareho wala makakain? So, hindi pa gulo yun. Pero kung lahat, isang pamilya naglilingkod sa Panginoon, galing pa lang sa simbahan, ang saya-saya lang nagpupuri sa Panginoon, papuri sa bahay, ang Panginoon pa rin ang pinag-uusupan. Dahil dala-dala natin yung kasiyahan na ating natanggap dito sa loob ng church. Amen. Hindi na yan mangyayari kung walang nagsishare isa man sa atin. Pag may kapitbahay tayong parang magulong tingnan natin, mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Ibahagi natin sa kanila. Tanggapin man nila o hindi. Basta ang Diyos ng bahala doon. Basta tayo nakapaghasik sa salita ng Panginoon. Kasi, tingnan ninyo, kung walang naghahasik sa atin, walang nangangaral sa atin, hindi tayo maging kabahagi ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin kung tanggapin natin sa atin ang sariling tagapagligtas. So, kaya nga sabi ng Panginoon, kung tinanggap ninyo ng walang bayad, ano yun? Yung kaligtasan na tinanggap natin. Kung maaari naman, ibahagi nyo naman sa iba. Huwag na kayong magpabayad. Huwag kayong magdala ng supot. Huwag kayong magdala ng supot. Kaya ako, pag may punta sa bahay, nagdadala ng supot. Ako, sabi ko, kawawa kayo.
Sa totoo lang. Imbis na salita ng Diyos, dahil galing nyo dito sa bahay para ipangaral nyo sa amin, ano hindi nagkaroon nyo? Supot. Oh. Wala naman kaming narinig na nangangaral dyan. Kasi, andun sa palengke na nangangaral, andun sa bilang ibayo na nanghingi ng supot. Pero bawal yun. Nasabi ng banal na kasulatan, hindi nga, sabi niya, huwag kayo magdala. Kahit nga awalit, hindi pinagdadala yung mga puso ng Panginoon kapag sila nangangaral. Pero ngayon, supot, kulang na lang sako. Hindi naman masama magbigay, pero sa tamang kaparaanan. Dito, nagbibigay tayo kasi utos ng Diyos yan. O, na magbigay kayo. O, nagbigay kayo ng ikasampung bahagi. Kasi yun naman ang inuutos ng Panginoon. Pero hindi yun namin binubulsa. Ako na nagagasolina, ako na ang ano. O, hindi namin binubulsa yun kasi nire-report namin sa opisina yun. Ngayon, yung naiipon natin yan, iniipon natin yan para sa improvement ng church. Pangalawa, kung may mga pangailangan biglaan, meron tayong may tutulong. Kagaya nung nangyari kay Sister Rose, kahit paano nakapagbigay tayo. Pero kung pupunta ka lang sa bahay mo, pupunta lang sa bahay-bahay, tapos magdadala ng supot, sabi ko, meron gusto ko sana magbigay. Sana, kumigay na palimos po, wala na po talaga kami makain, bibigyan ko kayo. Pero kung dala-dala yung supot, hindi ako magbibigay. Pinayayaman lang yung ano ninyo, yung inyong founder. Kasi walang satisfaction. Tama na yun. Meron kang sapat na pinansyal para makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Okay na yun. Hindi mo na kailangan magbuhay hari ka kung ikaw man ang founder ng gawain ng Panginoon. Hindi na kailangan yun. Amen. Ewan ko lang kung nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal kayo magsitatag, huwag makilos sa lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman niyo na hindi walang kabuluhan ng inyong mga ginagawa, iyong mga gawa sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa niyo, nakarecord yun sa Panginoon. Pagdating ng araw, pwede niyo ang withdrawin yun. Amen. Diyan na pala tayo magtatapos. Ang dami-dami ko sinasabi, magtatapos na pala tayo. Tama yun. Huwag tayong lahat ng ating ginagawa ngayon, aanihin natin yun. Hindi ba walang halaga yan? Unang-una, yung meron tayo kasiguraduhan na buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong mahimagot, ano man ang ginagawa natin ngayon, gawin natin na maluwag sa ating puso. Gawin natin upang makatulong tayo sa iba. Gawin natin upang makakakay tayo ng kaliwa. Amen. Yun naman po talaga ang layunin niya. Kagaya ng layunin nila, Sister ni Ma'am Luida, kaya talagang na masaya ako. Sabi ko, hindi ko iniisip na naisip niya itong mga ganitong bagay. Pero huwag kayong magmakod, huwag kayong manghinayang kung gumasto man ito. Naglabas man kayo ng inyong mga resources kapag ang Diyos ay hindi natutulog at hindi nakalimot sa lahat ng mga ginagawa niya. Mag-isa mga volunteer natin. Sila si Brother Lance. Yung nagawa ninyo ay isang araw na gantihan tayo ng Panginoon. Tumayo tayo lahat ng kapatid at sila natin ang pasalamat sa Panginoon kung kita po ng mga uwin. Amen. Praise the Lord. Muli po nating palakpakan ng ating Panginoon. Ayan. Nabusog ba tayo sa mga salita ng Diyos? Amen. So, maraming salamat po Minister Hill sa napakagandang mensahe. So, talagang sowing the good seeds, no? Dapat talagang ang mga naihahatid natin, syempre yung mga, anong tamang term, pero dito yung nalilip, yung repatid.
Ay, inaani! Ayun! Yun, yung mga inaani natin ay yun talagang mabubuting bagay. So, actually, nung nag-start din kami sa na ng flyers ng BBS, no? Na hindi namin ini-expect. Kasi kung actually dito nga lang din kami umikot, no? Tapos naubos na yung flyers. Sabi sa baka, parang isip namin mga 40 to 50 mga ganong kids lang yung pupunta. So, kaya na natin yan. Tapos, ang iniisip pa ni Ma'am Lloyda nun, hala paano ang pagkain, sino magluluto? Lagi na lang namin sinasabi, bahala na sila. Kasi medyo marami nga mga nakatoka sa amin, sila Roxanne, ayan, sila Kyla, si Andre, si AJ. So, ano may kita na kapag yung puso mo is talagang para sa Panginoon at yung para iniisip mo is kung paano ka makapag-share pa ng Word of God, makakaakay pa ng kaluluwa para sa Panginoon is siya talaga ang bahala sa the rest. Diba sabi nga kanina, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagtilig at Diyos siyang magpapalago. So amen, kasi pinalago ng Diyos ang ating BBS. Di ko talaga na-expect na the first day pa lang 92 children dito, and we're able to feed all the children from the materials, from the place that also most important yung Word of God. Kaya muli natin palakpakan ng ating Panginoon dahil napakabuti ng ating Panginoon. Papasalamat ako din sa mga volunteers and also our BBS workers. Kaya muli natin awitan ng ating Panginoon sa panguna ni Sister Kyla, because the Lord shows us how He's good and it's in the goodness of God. Muli po natin awitan ng Panginoon. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. Sabi ko namin ang ulitin ay bagulo. You, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In the darkness, time. You are close like no other. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. I know you as a friend. I have been, I have been. It's the goodness of God. All my life you have been good. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness
goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Everywhere that I am able, so I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing for the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hindi po ibig natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa mga oras na nagkahalan. Panginoon, sinigil ka, Lord. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, sa walang sawang niyo pong paggabay sa amin, Lord God. Unang-una sa pagbibigay ng buhay at kalakasan, Panginoon. Nandito kami, Lord God, at magpupuri sa inyo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya, Lord, na pinagkakalan po sa aming pamilya at sa aming panambahan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na yung lahat po ng nandito mga anak na Panginoon, ay patuloy niyo pong gabayan at pagpalain, Lord, sa kanilang pong mga trabaho, pag-aaral, Panginoon, at lahat ng kanilang hanap buhay, Panginoon, ay kayo na pong bahala, Panginoon, na talaguin niyo po ito, Lord God. Kung sa ngayon, Panginoon, hallelujah, ang mga anak niyo, Panginoon, patuloy po kami magpupuri sa inyo, Lord, hanggang po sa katapusan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat po ng taong ginagamit niyo, Panginoon, upang magpatuloy po ang iyong gawain, Lord, sa mga tao po, Panginoon, na kahit hindi nagsisimba, Panginoon, ginagamit niyo pa rin po sila, Panginoon, upang magpatuloy po ang iyong gawain, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Lord. Nang sa gayon po, sa susunod ay makita po namin sila dito sa inyong palambahan. Hallelujah. Gawin din po, Panginoon. Patuloy niyo po ang gabayan at pagpalain, Lord, ang mga kabataan, Panginoon. Gamitin niyo po sila, Lord, upang madala po nila ang kanilang mga magulang. Isama niyo po sila, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa walang sawa niyo po. Hallelujah, pagbigay po sa amin ng aming mga pangangailangan. Totoo nga, Panginoon, you move, Panginoon, in mysterious ways. Kahit yung mga hindi namin inaasahan ng mga tao, Lord, na tumutulong sa amin, Panginoon, ay patuloy niyo po silang gabayan, Lord, pagpalain ng kanilang mga gawain sa buhay, Panginoon. Ngayon, Panginoon, dalangin ko, Lord, na magpatuloy po ang iyong gawain, Panginoon, na marami pa pong kaluluwa ang maabot ng aming panambahan, Lord. Nang sa gayon sa pagdating niyo, Panginoon, ay marami po kami, Lord. Marami po kami sasalubong sa inyo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kabutihan niyo. Hallelujah. Sa amin po mga pamilya, Panginoon. Sa amin po mga pangangailangan, Lord. Hindi po kami nagugutom. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat po, Panginoon. Ang lahat po ng aming ginagawa ay para sa iyo, Panginoon. Para sa iyong kapurihan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming gamitin, Lord God, upang mas marami po ang kaluluwang maabot ng iyong simbahan, Lord. Hallelujah, Panginoon. Tulangin ko, Lord, na makita ko po ulit ang mga taong ito sa susunod na linggo. Pagsama-samahin niyo po ulit kami, Panginoon. Kami po ay magpupuri, Panginoon. At patuloy ko po naman kikilalalin, Panginoon, ang tuloy na tagapagligtas, Lord God. Hallelujah. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo po kami ilapit sa inyo.
ng aming po mga natututunan, Lord, kay Minister Hill, ay patuloy po namin madala sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy po kaming turuan, Lord God, sa aming po mga pagmumuhay. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay para sa iyo lang. Pinataas. Manabalikan po namin, Panginoon, ang lahat po ng kabulihan. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi, Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Master Kayla, sa muna ng ating altar call. At ngayon naman mga kapatid at para sa ating of love, mga kapatid. So, kung sino pong nais mag-share para sa ating seed of love, again, para po ito sa gawain ng Panginoon, maaari po tayo pumunta sa harap or yung mga usherette natin, at bahala na po si Lord na magbalik sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw. At naman tayo muli ni Sister Kayla, at mawi tayo ng isang masayang awit para sa Panginoon. Sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di ba kakakot sa magati, madaya ka palagi, di matitinag sa pagtubok ang kasama mo'y di ako tubos, di mapipigil sa pag-abi, pagkat ikaw ay